Welcome to Miss Kalia Vlog. Samahan niyo muna akong pakinggan ang mixing story na ibabahagi ko muna sa inyo. Naku, tanghali na pala. Sambit ni Andre pagkamulat na pagkamulat pa lang ng mga mata. Dali-dali siyang naghanda para sa pagpasok sa opisina. Ngayon pa naman ang araw na kung saan ay nakatakdang ganapin ng kanilang departamento ang isang munting welcome party na nakalaan para sa kanilang bagong boss. Mula Pasig hanggang Makati na kung saan naroon ang kanilang kumpanya ay halos 20 minuto lamang biniyahe ni Andre gamit ang motorsiklo. Pagkarating ni Andre sa building ay tila inabutan ulit ito ng kamalasan. Ano ba yan? Kung kailan ka naman nagmamadali, tsaka wala pang available na elevator. Buwisit talaga. Panggigigil niya. Makalipas pa ang higit 5 minuto ay may bumukas na ang elevator. Agad niyang pinindot ang numero ng palapag kung saan naroon ang opisina nila. Pasara na sana ang pinto nang may humabol na isang babae. Ay nako, doble malas talaga. Nagmamadali ka na may hahabol pa. Naglalarong pagkabana sa isip ni Andre. Lukot ang mukha na tinapunan niya ng tingin ang humabol na babae. Hindi pamilyar sa kanyang itsura, pero sa tansya niya ay nasa 31 na ang edad nito. Siguro kliyente, sa isip-isip ni Andre. Pero ang itsura na rin ito ang naging dahilan para masuhiin pa niya ng maigi ang kasama sa elevator. Matangkad at maputi ang babae. Hindi kayang itago ng kasuotan ang magandang hubog ng katawan. Kung hindi lamang pang opisina ang kanyang suot, ay mapagkakamalan mo ito na isang modelo, lalo na parang sa isang commercial model ng shampoo ang mahaba, makintab, at tuwid na itim na buhok nito. Waring napahiya si Andre nang biglang lumingon sa gawin niya ang babae. Agad binawi niya ang tingin, ngunit sa sulok ng kanyang mata, ay nakita niya ang pagguhit ng isang napakatamis na ngiti mula sa labi ng babae. Kung kaya't otomatikong bumaling muli ang mata niya sa babae upang suklian din ang ngiti ito. Ay, bati ni Andre sabay extend ng kamay. Hindi naman siya napahiya. Agad din itong inabot ng babae. Sa saglit na pagdaraob ng kanilang mga palad, ay kapwa biglang may mga kuryenteng dumaloy sa buong katawan nila. I'm Laika, pakilala ng babae. I'm Andre, pakilala naman niya habang hindi pa rin niya binibitawan ang malambot na palad ng babae. Nakahalata si Andre na medyo nag-aalangan na si Laika sa medyo may katagalan na rin na pagkakahawak nila ng kamay. Kaya agad na niyang binitawan ang kamay ng babae na parang kapwa sila napahiya sa isa't isa. Walang maapuhap na paksa si Andre. Nanatiling nakatikom ang kanyang bibig, habang si Laika ay nakikiramdam lamang sa binatang kasama niya. Nabighani si Andre sa ganda ni Laika. Kasabay nito ay unti-unting nararamdaman niya ang pag-umbok ng harapan ng kanyang pantalon. Agad niyang itinago ito sa hawak-hawak na portfolio. Mahirap na dahil baka mapuna ng ginang at maging kahiya-hiya pa siya dito. Maya-maya pa'y umusad na paitaas ang elevator. Kapwa nagpapakiramdaman ng bawat isa. Nagkasya na lamang sila sa simpleng patingin-tingin at kapag nagkakahulihan ng mata, ay kapwa mga matatamis na ngiti ang ibinabato nila sa isa't isa. Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay biglang tumigil ang pag-usad ng elevator. Kasunod nito ay ang pagpapatay sindi ng ilaw hanggang sa tuluyang dumilim ang kapaligiran. Napahiyaw si Laika at otomatikong napakapit sa braso ng binata, bunga ng pagkatakot sa dilim. Hindi mapakali si Laika sa kanilang sitwasyon. Namamahay ang takot sa kanyang sarili. Ngunit ang pagkakadikit ng kanilang balat ay may hatid na munting kiliti sa kanya. Hindi iba sa kanya ang nararamdaman. Ganitong-ganito ang kanyang nadarama sa tuwing kakalabit sa kanya ang kanyang mister sa kama. Habang si Andre ay napapikit habang ninanamnam ang malambot na katawang bumabangga sa kanyang braso. Nakakalasing ang kabanguhan ng ginang. Walang sino mang lalaki ang hindi tatabla ng uhaw.
Lalong nabaliw at nagkandapigil ang binata sa sarili sa kanyang pagnanasang yakapin si Laika. Andre, ang dilim. Takot ako sa dilim. Gawa ka naman ng paraan oh. Nangangatal at nahihiyang wika ni Laika. Bahagyang pumiyit si Andre paharap sa ginang. Dahil dito napaigtad si Laika nang dumikit ang umbok sa pantaluan ng binata. Bagamat may takot na nadarama ang ginang, bunga ng kanilang kinasusuungang sitwasyon, ay hindi niya kayang iwaksi sa kanyang isipan ang unti-unting pagdaloy ng uhaw sa kanyang pagkatao. Dumukot si Andre ng lighter mula sa bulsa niya at sinindihan to. Otomatikong gumala ang kanyang paningin upang hanapin ang isang bagay na nasa loob ng elevator na nagagamit sa mga ganoong pagkakataon. Bagamat unti-unti na siyang nanggigigil sa ginang, ay napagtuunan pa niyang isipin kung bakit hindi bumukas ang emergency light. Agad din namang nahagip ng kanyang mata ang pakay. Bahagya siyang kumalas sa maigpit na pagkakakapit ni Laika upang buksan ang emergency light. Hindi naglipat sandali ay bumukas to. Nakaset pala to sa manual kung kaya't inilipat niya ang button para sa automatic. Bunga nito ay nagkaroon na ng mumunting ilaw sa loob ng elevator. Pero kahit may munti ng liwanag, ay nakayakap pa rin sa braso ni Andre si Laika. Hindi niya kayang tanggihan ang bango at kalambutan ng katawan ng ginang. Gayon din naman si Laika. Unti-unti nang dumadaloy ang init na hatid ng pagkakadikit ng kanilang mga balat. Sumandalang binata para kumuha ng suporta para sa kanyang balanse. Bunga ng sobrang pagkakadikit sa kanya ni Laika na kahit ang hangin ay hindi pwedeng makaraan sa pagitan nila. Sa pagkakataong to, para silang magkapatong, hindi nga lang nakahiga, kundi nakatayo at nakasubsob pa sa dibdib niya si Laika. Lapat na lapat sila sa isa't isa at damang-dama nila ang init na isinisingaw ng bawat isa. Sa pagkakasubsob ni Laika kay Andre, ay dinig ng dalaga ang tibok ng puso ng binata. Dati siyang volunteer staff ng isang medical mission team, kung kaya't pamilyar sa kanya ang mga tibok ng puso. Batid ni Laika na hindi normal ang tibok ng puso ng binata. Nalalaman ni Laika na ang kanilang sitwasyon ang maaaring dahilan kung bakit ganoon ang tibok ng puso ng binata. Maya-maya pa ay naramdaman ni Laika ang paghaplos ni Andre sa kanyang buhok. Napatingala si Laika kay Andre. Kapwa nagsalubong ang kanilang maaalab na hininga. Kapwa mga labi nila ay nag-iimbitahan para saklubin ang bawat isa. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Ang mata nila ay nangungusap. Unti-unti na silang tinutupok ng makasalanang apoy. Andre, tanging sambit ni Laika na parang nahihiya. Napakaganda mo pala, Laika. Lakas loob naman na wika ni Andre. Hindi na nagawang tumugon ni Laika sa huling sinabi ng binata, sapagkat tuluyang sinuyo nito ang labi ng ginang. Ang mababaw na halik ay lumalim pa. Kapwa ang mga haplos nila ay parang tinutuklas ang bawat bahagi ng kani-kanilang mga katawan. Kapwa na nilamon ng uhaw ang kanilang pag-iisip. Saglit nilang nalimutan ang kanilang kinasusuungang sitwasyon. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanila ng mga sandaling yun ay bigyang katugunan at pagbigyan ang pangangailangan nila sa isa't isa. Hindi na nila alam kung paano nila nagawang alisin ang kani-kanilang mga suot. Napansin na lamang nilang damang-dama na nila ang kabuuan ng isa't isa. Mas malaya at mas naging mapusok. Sa atin lang to ha, Andre. May asawa na ako at inaantay niya ako sa taas ng building. Nahihiyang pag-amin ng ginang bago tuluyang isuko ang sarili sa binatang ngayon niya lamang nakilala. Opo ma'am, makakaasa kayo, ang tanging sagot ni Andre. Ngunit lalong ginanahan ng binata na malamang ang pinagsasawaan niya ngayon ay may asawa na. Pakiramdam niya ay gwapong-gwapo siya dahil dito. Pero isang bagay ang hindi alam ni Andre. Ang magandang babae na kasama niya ngayon ay ang asawa ng kanyang bagong boss. Dahan-dahang inalalay ni Andre pahiga si Laika
upang mas maging komportable sila sa isa't isa. Unti-unting naglakbay ang halik ni Andre sa leeg ni Laika paibaba. Langaw-lango siya sa kabanguhan ng ginang. Buwangan nito ay napalihan si Laika sa tindi ng tinatamasa. Nang tumagal ay mistulang baliw na si Laika sa husay ni Andre. Hindi niya alam kung saan niya ipapaling ang ulo. Sa ilang beses na dinala siya sa kama ng asawa, hindi niya naranasan ang ganitong klaseng aliw sa isang lalaki. At sa puntong yun, ay tuluyang narating agad ng ginang ang rurok. Ngunit parang kulang pa rin. Hindi pa rin mapakali si Laika. Lalo't haplos at halik pa lang ang kanyang tinamo mula sa binata. Hindi pa niya naisusuko ng buo ang sarili sa binatang takam na takam sa kanya. Hinila ng ginang ang braso ng binata palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit na tila ba ayaw na nitong pakawalan pa. Andre, gusto ko pa. Nahihiyang sambit ng ginang. Huwag kang mag-alala, ma'am. Nagsisimula pa lang tayo. Nakangiting bulong ni Andre sa ginang. Sa puntong yun, huminga ng malalim si Andre at pumwesto ng tuluyan sa ibabaw ni Laika. Ilang saglit pa ay sabay silang napapikit nang matamasa ang unti-unting pag-iisa nilang dalawa. Parang mawawala ng malay ang ginang sa tindi ng sinapit, lalo't nabiyayaan pala ang binata na halos doble ang kayang ibigay nito kaysa sa kanyang asawa. Napapaangat ang balakang ng ginang sa bawat galaw ng binata. Kapo halos mayupi ang kanilang mga katawan sa higpit ng pagkakadikit at pagkakayakap. Napuno ng pigil na boses ang elevator na nag-aakyat baba ng mga empleyado sa bawat palapag ng gusali. Sa pagkakataong to, ang dalawang nilalang ay aakyat patungo sa langit. Batid nilang unti-unti nilang paglapit sa kaluwalhatian. Kapwa tumatakbo sa isip nila na ayaw pa nilang tapusin ang lahat. Ngunit tulad ng bawat awit ay may simula at hindi may iwasang katapusan, kahit pa ito ay ating paglabanan. Ngunit may pangako ang pagsapit nila sa rurok. Isang walang kapantay na kaligayahan at aliw ang kumakaway. Mabaliw-baliw si Andre sa ginang. Aaminin niyang si dinami-dami ng babae na nakasalo niya ay puro sa kama naganap. Bukod sa natatanging ito lamang, ang nakuha niyang hindi sa kama. Ang babaeng kaniig niya ng mga sumandaling yun ay labis-labis na galak ang inihahatid sa kanyang puso. Ilang sandali pa ay kapwa narating nila ang sukdulan. Kapwa sila nakapikit ang mga mata na may ngiti sa labi habang tinatamasa ang isang sandali. Nakakabaliw ka, Laika. Wika ni Andre na habol pa ang hininga. Ikaw rin, ibang klase. Tugon naman ni Laika sabay gawad ng masuyong halik sa pisngi nito bilang tanda ng pasasalamat. Kapwa sila humagikgik, bunga ng kanilang nagawa. Kapwa sila nangihina na nagbihis. Pati nilang kailangan nilang maibalik lahat agad ang ayos ng kanilang mga sarili. Umupo sila sa isang sulok ng elevator at nagpasya sa ganitong paraan na lamang nila hihintayin ang pagbabalik ng kuryente. Sumandala si Laika sa tagiliran ng binata at agad naman siyang inakbayan upang bigyang seguridad. Kapwa naglalaro sa kanilang mga isip ang kakaibang karanasan sa piling ng isa't isa. Isang pambihirang karanasan na marahil ay sinadya para mapalapit sila sa isa't isa. Muli ay binigyan nila ng matamis na halik ang isa't isa. Kapwa sila napapikit. Hindi na nila namalayan ang pagbabalik ng kuryente. Nakaramdam na lang si Andre ng isang tapik. Sir? Sir? Ma'am? Wika at sabay tapik ng janitor sa binata at ginang na kapwa nakatulugan ang paghintay ng muling pagbabalik ng kuryente na magpapagana sa elevator. Kapwa napabalikwas ang dalawa mula sa panggigising ng janitor. Otomatiko silang napatayo at agad walang lingon-likod na lumabas ng elevator. Ang isa ay kumanan, habang ang isa naman ay kumaliwa. Ilang hakbang lamang ay kapwa sila napahinto at otomatikong nilingon ang isa't isa. Bakas kapwa sa mamukha nila ang pagtataka. Dinala sila ng kanika nilang mga paa papalapit sa isa't isa.
Habang papalapit sa isa't isa, ay kapag gumuhit ang ngiti sa mga labi nila. Kung ano man ang ibig sabihin nun, ay sila lang ang nakakaalam. Kung ano man ang nangyari sa loob ng elevator, ay sila lamang din ang nakakaalam. Ang namagitan sa elevator saan man patutungo, ay sila lamang din ang nakakaalam. Kung alam lang sana ni Andre, kung sino ang babaeng natikman niya kanina. Hanggang dito na lang po ang ating story.